Pilipinas. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo dyan, kung nasaan na ba ang mga budget mo para sa flood control, para sa disaster relief, para sa disaster preparedness, ano ba talaga ang ginagawa ng gobyerno mo. And another thing to that is transparency. At saka, sasabihin niya, oh, anong muna, tawag nito, pahupain mo yung bagyo before pa tayo makamove. Hindi eh. Kasi nga, dapat prepared nga kayo, di ba? Before pa dumating ang bagyo, prepared kayo. Ang fact checker right now ng current government ni Pangulong BBM is ang Mother Nature mismo para ilabas kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas, kung saan ba napupunta ang limpak-limpak na bilyones para dyan sa mga proyekto na dapat na-implement at dapat hindi nagkakaganyan ang Pilipinas. Nakakahiya tayo. Kasi hindi lang naman tayo ang nagkakaroon ng bagyo eh. Other countries, China would face the same thing. Other countries would have the same bagyo at the same typhoon. Malalakas din. Pero look how they respond and look what their government is doing. Ang bilis ng recovery, ang bilis ng ang bilis ng responde sa atin. Oh my God, yung ating Pangulo mismo nagsabi na hintayin na lang natin humupa before pa tayo makagawa ng paraan. That's really that's really frustrating and disappointing coming from a president. Pero I'm sorry, Mr. President. I mean, I'm a Filipino. No, tawag nito yung nababalitaan ko yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas tungkol dyan sa Bagyong Christine. Grabe na ha, lubog na lubog ang Pilipinas ha, especially ang Region 8. Eastern Samar, apektado masyado. Probinsya ko yan eh. Opo. So ako'y nalulungkot sa mga nangyayari. Matindi po ang fact-checker natin, Prof. Bagyo ang pinapadala para suriin kung totoo bang may mga flood control, matibay bang pagkakagawa o nadadala ba yung pera ng gobyerno sa talagang mga tangible, mga proyekto na nasusubukan po tuwing panahon ng kalamidad. Sir, ma'am, sa ganitong issue, ito po ba ay may epekto kung gaano ang pagtingin ng ibang mga kapitbahay nating bansa sa Pilipinas? Na alam naman natin na yearly ang problemang ito and yet walang nagagawang konkretong solusyon sa mga nasisirang infra projects. Oo naman, syempre, hindi lang naman sa Pilipinas ngayon na kumbaga nalalaman kung ano ang calamity at yung gravity ng Bagyong Christine at kung paano ito nire-responde ng ating gobyerno. Lahat ng karatig bansa at saka lahat naman ng nare-report naman yan sa buong mundo kung ano nangyayari sa Pilipinas at the moment. Ito yung sinasabi ko, nakakahiya lang siguro sa Pilipinas na ang current government natin can't do anything about it. Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong BBM at sinasabi niya na hintayin na lang daw humupa ang bagyo before pa magawa ng paraan or kapag karoon ka ng rescue operation na talagang effective. Kasi nga, wala daw silang magagawa dahil sa bagyo or sa natural na sitwasyon na yan. Sabi ko, bakit ganun? Ngayon lang ako nakarinig ng isang gobyerno na gumib up para, alam mo yun, para mag-responde doon sa natural calamity na kung saan maraming ating mga kababayan ang nakita mo naman lumulubog, 'di ba? At marami ang mataas ang casualty niyan, hindi lang in terms of property, even in terms of human casualty. So parang hindi ko maintindihan. Ang tanong kasi diyan, ang laki ng pondo na binibigay sa flood control. Ilang pondo yan, ilang bilyones yan. Mula 2023, even 2022 until now. Ang tanong, bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact, a lot of money has been extended to that? Even Bicol Region. Ang Bicol Region, lubog. Ang Region 8, lubog. Especially yung Samar part. Tanong, nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? On the other hand, ang sitwasyon ng Pilipinas, when you talk about bagyo, hindi na bago sa atin. Bata pa ako, siguro mga 6 years old pa lang ako, alam ko na taon-taon, bawat buwan ata, may bagyo na pumapasok sa Pilipinas. With that kind of knowledge and awareness na may ganito tayong natural calamity na nangyayari every now and then, every month sa Pilipinas, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi magkaroon ng proactive kumbaga na solusyon ang current government on this? Ang tanong ko, saan napupunta yung pera na nilalaan supposedly sa
disaster relief operation, and even a flood control. Kasi hindi lang yan usapin ng flood control eh. Usapin din yan ng tinatawag mong response doon sa natural calamity. Like for example, asa na yung mga boats, yung mga speed boats na pwede mong gamitin, yung mga rubber boats na pwedeng gamitin dyan pag nag-rescue ka. Tapos asan yung mga tao na dapat nakahanda na? Kasi dapat may preparation before pa dumating ang bagyo, kasi mayroon naman yang may balita ka naman dapat dyan na darating ang bagyo, ito yung intensity niya, ito yung kanyang gravity. So before that, you have already preparation. After that, you're ready. And then post-bagyo na mga gagawin mo for rehabilitation. Pero it seems that the government is so helpless na i-address itong bagyo na to. And this is not just the first time. This is how many times already. Yan ang sinasabi mo, tama ka nga MJ. Ang fact checker right now ng current government ni Pangulong BBM is ang Mother Nature mismo para ilabas kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas, kung saan ba napupunta ang limpak-limpak na bilyones para dyan sa mga proyekto na dapat na-implement at dapat hindi nagkakaganyan ang Pilipinas. Nakakahiya tayo. Kasi hindi lang naman tayo ang nagkakaroon ng bagyo eh. Other countries, China would face the same thing. Other countries would have the same bagyo at the same typhoon. Malalakas din. Pero look how they respond and look what their government is doing. Ang bilis ng recovery, ang bilis ng responde sa atin. Oh my God, yung ating Pangulo mismo nagsabi na hintayin na lang natin humupa before pa tayo makagawa ng paraan. That's really frustrating and disappointing coming from a president. Pero I'm sorry, Mr. President. I mean, I'm a Filipino. Concerned ako sa lalo na sa aking probinsya. I think devastated ang Samar, both the western, I think eastern and even northern Samar. That's my province eh. So yun na para bang, Diyos ko Lord, hanggang ganito na lang ba tayo? Hintayin na lang ba nating humupa ang bagyo before tayo makagawa ng paraan? So yun eh, nakaka-disappoint at saka nakakainit ng ulo. Kasi inaano ko yung mga reports na nangyayari at the moment eh. Malaking question yan na dapat tanungin ng mga Pilipino kung bakit until now, ilang bagyo na ang nagdaan under current administration this year, laging ganito ang nangyayari sa atin. At saka one more thing. When it comes to these things, there are already modern technology na dapat magbe-benchmark tayo sa paano ginagawa ang disaster relief and response ng ibang country. May benchmarking ba tayong ginagawa? Di ba kasi may pondo ka naman dyan, magbe-benchmark ka para makita mo kung paano mo susolusyonan ang mga ganitong problema. Kasi this is not new eh. This is already supposedly, natin yan eh, experience natin yan. So kung experience mo, at least napapaghandaan mo, di ba? Kasi may mga naman tayo, may mga, dapat nagbe-benchmark ka, dapat alam mo kung ano ang mga gagawin mo before and after the bagyo or before pa yung dumating. Pero it seems na hindi ganun eh. Ang laki ng casualty ng Pilipinas with this Christina, hindi lang ito, katatapos lang nung una, ngayon andito na naman. Paano yung susunod? Kasi ganito talaga mangyayari na ngayon kasi you have such a problem as climate change. So expected yan. Kasi ang Pilipinas, sentro talaga ng typhoon, storm, and even lindol and even volcano eruption. So dapat ang gobyerno natin proactive, hindi hintayin na dumating at maging reactive. Proactive dapat eh. Before pa dumating, handa ka na. Before pa dumating, mayroon ka nang magagawa. At yung mga proyekto mo dapat, yung perang nakalaan dyan, dapat na-implement. Ang tanong, asan ngayon yung mga yun? Dapat i-account yan eh. Dapat ang mga Pilipino hindi tulog. Tignan nyo yung nangyayari sa Pilipinas. Natural disaster pa lang, walay na tayo. How much more sa iba pang issue? How much more gera? Nakakainis eh. How much more gera? Hindi nga natin malabanan yung typhoon eh. Makikipag-gera pa tayo, Diyos ko Lord. Tsaka Prof, nagpapatanong si Arlene ng Germany. Nanonood po siya sa ating palatuntunan. Akala ba raw ho natin na itong additional EDCA sites will boost relief operations in times of disasters? Ito na yung panahon para patunayan daw, Prof. Yun na nga, EDCA sites, ilan yan? 9. At ang mga kano, ang sabi nila, one of the reasons why we have the EDCA sites is to help and also to mitigate
climate change and relief operation during disaster. Ang tanong ko, so asan na ngayon ang mobilization ng EDCA sites? May mga Amerikano ba kayong nakita na lumulubog dyan sa Pilipinas, sa mga area na kung saan devastated ng bagyo na Christine para mag-rescue sa mga Pilipinas? May nakita na ba kayong mga boats or mga, yung mga life-saving boats na pinadala ng mga Amerikano galing sa mga EDCA sites para i-rescue ang ating mga kababayan? Meron na ba? So ano ba talaga yung EDCA sites na yan? Kasi ano lang naman, smoke screen lang naman kasi yung sinasabi ng disaster relief. Actually, it's not. It's really about American interest and using the Philippines as a pawn for whatever kind of plan they have in the future. War against China. Ganon yun eh, ginagamit tayo. Ang mga Pilipino naman hanggang ngayon, di pa rin nagigising sa katotohanan na hindi kayo at hindi tayo makakasandal kay Uncle Sam. Kailangan nating tumayo sa sarili nating paa para tayo maging mas effective na country, effective government to serve the Filipino people. At hindi dapat mag-rely sa mga Amerikano para sa ating mga pangangailangan. Ngayon, asan yung mga EDCA sites na yan? Ano yung gamit nila? Disaster yan. Ilang disaster na ba ang nagdaan? Ilang bagyo na ba ang nagdaan? Wala kang makitang direct help coming from the United States when it comes to disaster rescue and relief operation. Meron ba? Meron ba? Kasi wala akong makita eh. Wala nga, hindi nga dapat nga sila ang unang nagre-responde kasi sila daw ang ating big brother eh. Pero asan sila? At this time, kailangan ng Pilipinas ng tulong. I mean, physical and practical help, asan sila? Wala. Pero when it comes to using our country as a pawn in their due strategic interest in the Asia-Pacific region, presentable naman ang Pilipinas under BBM. So parang nakakainis na, parang parang ito yung sinasabi ko, hindi naman tayo mga bobo. Bakit pa tayo pero ginagawa tayong bobo ng mga kano, which is yun ang nakakairita sa lahat. Kasi parang nilulook down nila ang intelligence ng Pinoy. Sana naman ang ating mga kababayan ay magising na. Ilang bagyo ba ang kailangan natin maranasan para maintindihan natin na ang EDCA is not necessarily for disaster relief. It's actually for the due political interest ng Amerika against China using the Philippines as a pawn. Yun yung totoo doon. Hindi pala epekto yung ironclad commitment, Prof. Wa effect sa bagyo. Buzzword lang yung ironclad na yan, MJ. Ironclad. Asan yung clad dyan? Puro lang yan eh, hangin yan eh. Yun nga, hindi ko maintindihan sa mga Pilipino hanggang ngayon eh. Taas pa rin ng, alam mo yun, taas ng nila, kumpiyansa sa mga kano. Kahit na ang dami namang makikita mo na proof na talagang wala. Ginagamit lang Pilipinas eh. Wala pa rin eh. Kaya kailangan magising ang Pilipino eh, or else maiiwan talaga tayo. At look at the country, what's going on in the country right now, 'di ba? Tayo din naman nagsasuffer eh. At napapag-iwanan ang Pilipinas. Sa laki ng calamity, sa laki ng casualty at damage ng dala ng Christine na bagyo sa Pilipinas, it impacts economically sa Pilipinas. Hindi lang yan kasi human casualty and properties na nasira. Ang question din dyan is economic recovery. Kasi marami kang mga agricultural lands na na-devastate, properties, businesses, yung mga tao na nasalanta, you have to provide for them paano sila ma-rehabilitate ang kanilang kabuhayan, ang kanilang pamumuhay, and many things. And it needs money. Ang tanong ko, may pera ba ang gobyerno ni BBM to respond to that? Kasi ang balita ko dun sa Twitter na nabasa ko, parang wala na daw pondo or something. Sabi ko, grabe naman yun kung gano'n ang sitwasyon ng Pilipinas. Parang may nabasa ako na parang nag-tweet. Sabi ko, ay Diyos ko Lord, so paano? Pag-ayuda sa pamumulitika meron. Pero kapag ganitong konkreto na may sakuna or may disaster na nangyayari sa Pilipinas, parang naghahanap kung saan kukuha ng pondo. Ano ba yan? Parang nakakatawa na nakakainis ang sitwasyon ng Pilipinas talaga ngayon at this time.
Nakakainis. Actually, it's more of inis eh. Kasi why is it happening to the country? I mean, come on. I mean, sa edad kong to, I'm actually around 40 already. Ngayon ko lang na nakita na sa isang bansa na yung gobyerno mismo ang nag-give up to respond to a natural disaster by which yun ang kanyang responsibility. The basic responsibility of the government is to take care of its people, especially in a difficult situation like this that we have right now in the country. So parang, ha? So saan patatakbo ang tao kung ang gobyerno hindi kaya? Yun ang tanong eh. Prof, magandang gabi. Na-monitor ko rin yung press briefing, media briefing, at pangunguna doon sa disaster briefing ni Bongbong Marcos. At kapansin-pansin, meron pa siyang isa doon na sinabi niya na anong gagawin natin. Tapos meron pa siya doon na nabanggit after no, nagkaroon ng ambush interview. Nabanggit niya ulit yung sinasabi niyo po na doon sa budgeting. Medyo nabanggit din niya yon yung sa budgeting. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, alam na natin yung bagyo even before nasa malayo pa. Kumbaga, na-project mo na kung ano yung possible na epekto nito. At kagaya ng mga na-set up na. Kasi halimbawa, dito sa DSWD, naka-set up na talaga yung pre-positioning. Ibig sabihin, hindi na yung nanggagaling pa sa isang lugar na malayo, tsaka pa dadalhin after na meron na. Kumbaga, meron nang nakaposisyon doon sa maaring maapektuhan ng mga lugar. So, ganyan din dapat sa iba pang mga pagtugon na mga tulong, disaster response, na kumbaga mag-ooperate na lang sa panahon na ramdam na yung epekto. Tapos meron pang nabanggit siya na gagamitin ang lahat ng resources, pati rubber boats, pati yung mga rubber boats sa Mindanao. So kumbaga, kung pagtatagpi-tagpiin mo ito, parang wala pang plano bago pa man ang pananalasa, bago pa man ang epekto nitong bagyong Christine. At kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino, nakikinig ka dito sa Pangulo na ganito ang mga sinasabi, parang nakakabahala, parang hindi talaga handang. Alam ko, merong pre-disaster risk assessment yan, na bago pa man ang mismong pananalasa. Tapos narinig ko rin kanina, sinabi na wala tayong magagawa. Hayaan mo na natin na manalasan ng husto bago tayo gumawa ng hakbang. Andyan na nga yung epekto eh. Hindi pa nga nagla-landfall ang bagyo, pero lubog na. At hindi lang simpleng lubog, lagpas. Halos sa 2 palapag na yung pinakamalalim na nakita ko sa social media na tindi po ng baha, Prof. Ano masasabi niya rito? Yun na nga yung admire, yung alam mo you feel this disappointment and frustration kasi napanood ko rin yung press con pero via social media naman ako. Ang nakakainis na statement is ano ang gagawin natin? In the very first place, if you're head of a state or if you're head of, you're the leader of a country, you don't ask this question anymore. Because before pa dumating yung bagyo, let us say yung bagyong pinag-uusapan natin, may na yan may weather forecast ka Di ba? Lagi, ang weather forecast nga is a day or 2 to 3 days before dumating ang bagyo, na weather forecast na yan at alam mo yung magnitude ng bagyo, kung malakas yan, mahina yan, kung ilang amount ang rainfall ang tatama sa bansa mo, saan tatama yan. With that kind of information, the government is expected to prepare before the bagyo will come to your country or will come to an area. Yun ang kaya nga may pre-disaster preparation ka. Sa pre-disaster preparation, alam mo na ang gagawin mo. Ilang rubber boats ang i-assign mo, halimbawa sa Bicol region, paano i-mobilize ang rescue operation doon na nakahanda na. DSWD, hindi lang naman national yan sa Manila. Lahat ng probinsya may DSWD offices. Naka-preposition sila dapat at alam nila ang gagawin nila. Whatever happens during, before, and even during the landfall, and even after. Kasi ganun siya dapat May sistema ka dapat Diba? Ganun naman kasi it's a government. Ang gobyerno dapat may sistema sa lahat ng bagay na ginagawa mo. May assessment ka
prior to certain events na darating. Ang problema, kung ang gobyerno mo sasabihin na, oh, anong gagawin natin? Nagtatanong ka, andun na yung nangyayari na ang problema mo. Andyan na, nabaha na, nalubog na. And you ask a question, what we gonna do? That's really frustrating coming from hearing it from a leader. Ikaw na nakakarinig bilang Pilipino, lalo na kung ang iyong lugar, yung probinsya mo o yung bayan mo ang apektado at the moment apektado sa nangyayari. Very frustrating yan. Pangalawa, budgeting. In the very first place, yun na nga eh. May agency ka for all of these things. May agency ka for disaster relief. Andyan yung DSWD. Everything should have been accounted for. Kung alam budget ang ilalagay mo dyan, ano yung how much ito. Depende na yan sa kung paano nila ginagawa at paano yung sistema when you talk about disaster preparedness. Kasi preparedness to eh. Kaya nga prepared eh. Kasi prior to the bagyo, dapat prepared na kayo. Prepared ang gobyerno. Pero how come na hindi rin nila alam when it comes to budget? Ang tanong, probably there is a budget. Pero ang tanong, saan mo ginamit yung budget? Napunta ba talaga yung budget doon sa dapat kapuntahan or nawala? At asan yun? Yun ang malaking tanong doon eh. Yung accountability kasi is a big factor when you talk about this kind of situation na nangyayari sa Pilipinas. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo dyan, kung nasaan na ba ang mga budget mo para sa flood control, para sa disaster relief, para sa disaster preparedness. Ano ba talaga ang ginagawa ng gobyerno mo? And another thing to that is transparency. At saka, sasabihin niya, oh, anong muna, tawag nito, pahupain mo yung bagyo before pa tayo makamove. Hindi eh. Kasi nga, dapat prepared nga kayo, di ba? Before pa dumating ang bagyo, prepared kayo. Ano nga eh, simple lang yan eh. Halimbawa, itong area na to, malulubog yan. Dapat may announcement ka na to evacuate the people outside of that area. Ilisan nyo. May ganun eh. These are pragmatic and practical activities and steps to take eh. Ang tanong ko, bakit ganito ang expression at statement ng ating Pangulo? Na para bang, helpless ka? Ano nangyari? Hindi mo ba na-anticipate ang mga bagay na to? When in fact, this is not new. Hindi naman siya bago sa Pilipinas at alam naman niya, ang Pilipinas talaga, talagang monthly may bagyo kang darating. Big or malakas o hindi, may preparation kang ginagawa. Pero ang tanong, bakit ganito ang sitwasyon? 'Di ba? Parang alam mo 'yon, nakakasakit ng ulo at saka parang ano nangyayari sa Pilipinas? Do we really have, kasi this is an issue of leadership eh. Effective and efficient leadership. Alam ba talaga ng ating Pangulo kung anong gagawin niya sa mga ganitong sitwasyon? Kasi parang this is not the first time na ganun ang kanyang reaction eh. Ilang beses na to eh. Yung tanong ko dito, ano ba talaga, Mr. President? Bakit ganito ang nangyayari? I mean, can you really manage things or what? Kasi this is not about you. This is about the Filipino people. This is about us. Nagsasuffer ang Pinoy eh. Opo. At ano yan eh, ang buong bansa mo ang apektado dyan eh. So hindi ko maintindihan. Tapos sasabihin niya, okay, sige, mamaya na lang ulit. Yung interview, yung ambush interview, napanood ko rin eh. Parang, sabi ko, ano bang nangyayari kay Mr. President? Bakit ganito ang kanyang mga statement? At bakit parang anong gagawin natin? Pahupain na lang natin ang bagyo, wala tayong magagawa, that's nature. Parang, no, you don't do that. You don't even say that in public. Because you're supposed to be the leader who should give strength and hope to your people para hindi sila lalong maging down kasi down na nga ang kanilang sitwasyon. But hearing that from a leader, parang, Diyos ko Lord, parang, nasa Pilipinas pa ba ako? Parang ganun yung pakiramdam mo eh. Kasi hindi ganun eh. Dapat you boast the moral of the Filipino people eh. Kaya ganun kahirap eh. Pero yung sasabihin mo na, mamaya na lang, pahupain natin, wala tayong magagawa. Parang, okay, so kung walang magagawa, hopeless talaga ang Pilipinas. Opo. Given at this time. Ganun ba yun? Opo. Diba? Ang hirap eh. Ang pinag-uusapan pa nga dito is yung disaster response at relief. Pero meron ng paon na dapat na mga gagawin, ginawa ang ating pamahalaan. Particular na nga
dito sa flood control projects na simula 2022 hanggang 2024, siguro bilyong-bilyong piso na ang halaga po ng mga natapos na, sinasabing mga flood control projects na natapos na. So, ibig sabihin sa kasalukuyang administrasyon ito, pero before pa ito ng bagyong Christine. So, kumbaga hindi mo pwedeng sabihin na antayin na lang nating matapos yung bagyong Christine bago natin matapos itong mga flood control projects. Ito'y natapos na. Ang problema, parang hindi natin naramdaman kung merong flood control projects. Kasi kung kailang binuhusan ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects, tsaka pa doon nagkaroon ng grabing kalamidad, dilubyo. Wala pang landfall ng mismong bagyong Christine, Prof. Di pa pala nagla-landfall, Admar? So wala pang landfall yan, ha? Ang Wala lagay pa. na yan. Opo. Wala pa. Oh my God, tapos hahayaan mo lang na mag-landfall muna before pa kumilos? Baka naman wala nang matirang Bicol region or Samar province after mag-landfall ni Christine. Kung wala tayong gagawin, o wala na, tumaas na ang casualty in terms of human lives, di ba? Parang ano ba yan? Yun yung sinasabi ko, talagang totoo, no? Ang Mother Nature ang nagpa-fact check tungkol dyan sa mga flood control projects. Kasi kung totoong mga natapos na, may mga natapos na, na-accomplish na, na-implement na, ang tanong, bakit hindi ito nag-work? Anong klaseng flood control projects ba ang na-implement at natapos? At hindi nito natutugunan ang ganitong mga calamities at saka ganitong mga kasi may flooding ka, supposed to be, itong mga flood control projects should be effective in responding to the flood. Pero what is going on is the exact opposite. Lumulubog ang Pilipinas, lumulubog ang ilang bahagi ng Luzon, lumulubog ang Bicol region and some parts of the Visayas kasi ang Samar province is part already of the Visayas So asan na yung mga control project na yan? Ang tanong ko talaga dito, yung Congress natin, yung Senado mo, why is it that they focus too much on many political issues now? For me, these are just not, political harassment lang sa kalaban ng mga politiko. Bakit hindi nila tutukan at imbestigahan itong mga ganitong usapin? Ilang beses na itong bagyo Hanggang ngayon lubog pa rin. Every time may bagyo tayo na medyo malakas, lumulubog ang Metro Manila, ang Luzon, and different parts of the Philippines. Ang tanong, may oversight function ang Senado at ang Kongreso. Why is it that they're not looking at this issue at doon nila ibuhos ang kanilang panahon sa pag-iimbestiga kung asan na napunta ang pera ng bayan doon sa mga flood control project at iba pang mga proyekto na may kinalaman sa disaster preparedness natin sa Pilipinas. Ito yun bakit kung saan-saan napupunta? Quad. Ano naman? Yung Quad Committee, do you really think we should be putting too much na obviously it's a politically driven kind of investigation? Bakit hindi nila i-focus yung kanilang panahon dun sa mga nagmamatter talaga sa tao at sa Pilipino? Tulad nito, asan na talaga may transparency and accountability issue kasi itong flood control projects na to? Wala kang naririnig investigasyon. Mayroon ka bang narinig? Iniimbestigahan ba ng talagang deep investigation itong mga issues na to? Wala. 'Di ba? Wala naman talaga Hindi naman mag-investigate one day and then tapos na. Pero hindi naman talagang dinidikdik kung asan na, anong nangyari, at kung effective nga ba, kung may natapos nga bang mga flood control projects na yan, asan na yan, kung effective nga ba yan. Yun yung dapat pagtuunan ng Kongreso at ng Senado. Opo. Kasi ito talaga ay concrete issues. Yes, Prof. Pero wala wala kang marinig Opo. Yun ang nakakainis Po, ang iyo pong mga tinulan ngayong gabi, Prof, ay marahil siya rin po ang saloobin ng mayorya sa mga Pilipino, lalo na yung mga kababayan natin binagyo po ng bagyong tsaka Christine. marami pa sana tayong topic, Prof, kasi hindi pa natin natalakay yung issue with the VP at yung mga plataforma ng ating butihing pastor. Set na lang ulit tayo ng